It's the dawning of a new day. The day star has risen in our heart. Now the cold, stiff body has quickened, transforming the power. From death unto life we have passed, and through this bright eternal day, now the resurrected Christ in us lives. Hallelujah, He is risen, He is alive. We need to tell from the realm of this old earthly. Now I live in the heavenly realm, and it's in a changed dimension. For this earth won't be able to hold me anymore. And now the glory of His gospel shines through us wherever we may go, changing ugly caterpillars into beautiful heavenly creatures. Oh, that you've been conquered by Him. Our victory and promise is sure. Now the gates of hell cannot prevail, for we are the bride of the living God. Hallelujah, He is risen, He is alive. We need to tell from the realm of this old earthly. Now I live in the heavenly realm, and soon I'll change dimension. For this earth won't be able to hold me anymore. This is the seasons of the immortal. The season has returned. The restoration of the bride is on. All that's lost He has brought back, and on to the restoration He heading now, to awake that saints that sleeping, and forever will be with you, Lord.
Sister Shan, napakagandang awit niyan. At siguro, invite ko na po tayong lahat tayo tumayo, mga kapatid. So this morning, we'd like to speak about heeding God's call. Amen. Pagtalima sa pagtawag ng Diyos. Alam natin na kung walang Panginoon, ay wala tayong magagawa. Without Christ, we can do nothing. And we know that we owe everything to Him. Ang buhay natin, ang ating lakas, ang ating tinatangkilik, utang natin lahat sa Panginoon. Nararapat lamang na, amen, suklian natin ng paglilingkod. Amen. Kaya sabi ng Panginoon, my sheep shall hear my voice, and a stranger they will not follow. Lahat tayo ay tinatawag ng Diyos para manumbalik na sa Kanya. He will soon establish His kingdom on this earth. And there's a group of people that He wanted, amen, to be included in His great plan of salvation and redemption. At yan walang iba kundi ang bride ni Jesus. Kasama ka roon, sabi ng Panginoon, lahat ng Kanyang itinalaga ay Kanya namang tatawagin. At lahat ng Kanyang tinawag ay Kanya namang inaaring ganap. At lahat ng Kanyang inaring ganap ay niluwalhati din naman niya. Amen. So tayo ay magbukas ng ating scripture for this morning. As I believe in Revelation chapter 3, 20-22, kung saan ang Panginoon ay kumakatok sa bawat puso ng Kanyang mga mananampalataya. Behold, Jesus said, I stand at the door and knock. Ako'y nakatayo sa pintuan at kumakatok. If any man, individual po ito, mga kapatid, hindi ito grupuhan. If any man hear my voice, kung sino mang tao makarinig ng aking tinig at magbukas ng kanyang pintuan, and open the door, amen, of your heart, I believe. Sabi niya, I will come into him. Ako'y papasok sa kanya at ako'y hahapong kasama niya. I will sup with him and he with me, and to him that overcometh. Kailangan nating maging matagumpay. Sila naman na nagumpay ay pagkakalooban kong umupo katabi ko sa aking trono. Wow! I will grant to sit with me in my throne, even as I also overcame and I'm set down with my Father in His throne. He that hath an ear, may pakinig ba tayo sa umagang ito? Let him hear what the Spirit saith unto the churches. Pakinggan niya kung anong sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Amen. Ang Diyos magpala sa Kanyang salita. Manalangin po tayo sa umagang ito. Isuko natin sa Panginoon anumang alalahanin, anumang kabigatan, anumang problema. God is here to answer all your need. He said, I will give you rest. Come unto me, you who are heavily laden, and I will give you rest. Lord Jesus, Panginoon, sa umagang ito, muli kaming nagpapatirapa ang aming puso sa iyong harapan, Panginoon. Yamang nakikita namin, Lord, na malapit na ang katapusan ng sanlibutan ito. Nakikita namin ang mga digmaan, alingaw-ngaw ng digmaan, ang mga lindol, mga sakuna, Panginoon, na nagaganap sa buong mundo. Ito'y mga tanda na ikaw ay magbabalik na. Lord, at magpapalit ka ng isang bagong langit at isang lupa na bago upang ang iyong mga anak ay doon manahan sa piling mo. Lord, nawa masumpungan mo kami na karapat-dapat. Help us, Lord God, to be worthy, Lord, to be included in your great plan of salvation, that we can truly say that we are here, Lord. Come so quickly, Lord, that we are here, Father, waiting upon you to take us home in glory. Dahil yan ang pangako mo, Panginoon. You prepared a mansion in heaven so that where you are, we will be there also. So, magang ito, muli buksan ang aming mga puso, Panginoon. Ikaw ay mangusap. At ito'y tumimo sa aming puso upang kami, Lord God, ay makalakad ng may pananampalataya. Makalakad ng mayroong kasiguruhan. The blessed assurance, Lord God, na kami ay may buhay na walang hanggan sa piling mo. Na anuman ang mangyari sa mundong ito, Lord God, we have, Lord God, a peace in our hearts, Lord, because you comforted us. Na sinabi mo, you will never leave us nor forsake us until the end of the world. And you will supply all our need according to your riches and glory. Lord, kami nagtitiwala sa iyo sa umagang ito na muli kang mangungusap. Gamitin mo mga labing ito, Panginoon. Itago niyo po ako sa inyong likuran na hindi tao, Panginoon, makita kundi ang iyong salita. Ang iyong kaluwalhatian sa aming kalagitnaan. Lord, hallelujah, you deserve the glory, the honor, the praises. Katagpuin mo po ang mga may karamdaman sa umagang ito.
pagalingin mo sila, Panginoon. Hipuin mo ang kanilang mga katawan. And I claim, Lord God, their healing and deliverance sa umagang ito. Maging ang mga, Lord, kinakapos sa pinansyal, sa material, Lord God, na pangangailangan, I pray, God, buksan mo ang durungawan ng langit at ibuhos mo ang pagpapalang wala ng silid kalalagyan, siksik, liglig at umaapaw. So Lord God, lahat ng aming problema, lahat ng aming alalahanin, Lord, ay pinapaubaya namin sa iyo. Because you said, through Peter, Lord, cast your cares upon Him, for He careth for you. Thank you, Lord God. Muli, patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang. Ano man po nagawa namin hindi kaaya sa iyong paningin, Lord God, linisin mo po kami ng iyong Santong Espiritu, ng apoy ng Diyos, ng dugo ni Kristo, upang kami huwag masumpungan, Lord God, na hindi karapat-dapat. Bagkus kami, Lord, ay maging, Lord God, isang iglesia na walang kulubot, walang bahid dungis, na siyang babalikan mo sa iyong malapit ng pagdating. Thank you, Jesus, Lord God. Bless your people, Lord God, and may you be glorified this morning is our sincere prayer. In Jesus Christ's name, we all say, Amen and amen, amen. God bless you. Hallelujah. Makakaupo na po tayo, mga kapatid. So, purihin ng Diyos, mga kapatid. Salamat sa mga tumulong kahapon. We had a very successful joint fellowship, November 1, mga kapatid. Halos 5 to 6 churches ang mga dumalo. Nakasama natin dito. Halos, praise God, napuno tayo. At salamat din sa mga nagluto. Amen. Kina Sister Irene. Amen. At sina Sister Rose nandito. Amen. At salamat sa mga nag-contribute. Amen. Sa financial blessing. Of course, kina Brother Orton and Sister Giselle sa kanilang free coffee. Amen. Amen. At sa mga hindi ko nabanggit, God knows your heart na kayo ay naging kabahagi ng ating pong pagtitipon. So now here, as we go back to our subject here, heeding God's call. To heed God's call is very important. Dahil tayo nahiwalay sa Diyos. Do you believe that? We were separated from God because of sin. When Adam sinned, lahat tayo nadamay. Amen? So kaya ang Panginoon gumawa ng paraan, inihandog niya yung kanyang buhay. He gave His life at the cross of Calvary because nothing can ever repay what we've done. Nothing can, walang worthy, mga kapatid, na pwedeng magbayad sa ating mga kasalanan. Not even our lives, ourselves. Dahil tayo ay naligtas by grace lamang. Wala tayong ginawa, wala tayong kabutihan sa ating sarili para sabihin mo na, Lord, karapat-dapat mo akong iligtas kasi ako'y ganito, ako'y mabait, ako'y ganito. No! Our own righteousness are just filthy rags in the sight of God. We need Jesus because Jesus is the way, He's the truth, He's the life. And no one can come to the Father except by Him. Amen. Tingnan natin ang next slide dito. God is calling you through the gospel. Amen. Napakahalaga na tayo ay makinig sa ebanghelyo ni Kristo. Sabi dito ni Pablo, wherein He, Jesus, God Himself, called you by our gospel. See, man shall not live by bread alone, but by every word that proceed out of the mouth of God. To what? To the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. Therefore, brethren, stand fast. Amen. Tayo tumayo ng matatag and hold to the traditions which you have been taught sa mga itinuro sa inyo ng inyong pastor, ng fivefold ministry, whether by word or whether by our epistle. So yan po ang pinapaalala sa atin. Na bumalik tayo sa salita ng Diyos because this is God Himself in printed form. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word was made flesh. Amen. Nahawakan ng tao ang Diyos through His Son, Jesus. At ngayon, He is God in us. The hope of glory. Christ in you. Once you are baptized by the Holy Spirit, nasa iyo ang Diyos. Ikaw ang templo ng Panginoon. Gagawin kanyang, amen, isang banal na tahanan, kapatid. Kaya kinakailangan lang nating lumapit sa Panginoon. So, hindi lamang sa oras ng pangangailangan, kundi sa araw-araw. And everything that you have need of, acknowledge Him.
Trust in the Lord with all your heart, and He will guide you in all your ways, sabi ng Bible. Amen. So He's calling you into the fellowship with His Son. 1 Corinthians 1:9, God is faithful, tapat ang Diyos, by whom you were also called unto the fellowship of His Son, Jesus Christ, our Lord. So nakikipag-fellowship tayo ngayon sa Panginoon. Once you receive the Word, you receive Jesus. Because He is the Word. See, kailangan natin ang fellowship, hindi lamang sa bawat isa, kundi especially sa Panginoon. Naniwala ba kayo, mga kapatid? That you need a personal relationship with Christ. Jesus said, for without me, you can do nothing. Wala tayong magagawa, mga kapatid. Next slide. Sabi rito, why is God calling our attention unto His Son? Because in His Son, we have redemption through His blood. Sa pamamagitan ni Jesus, naroon ang katubusan natin sa pamamagitan ng Kanyang dugo, even the forgiveness of sins. So na kay Jesus lamang ang kapatawaran ng mga kasalanan. Amen. Hindi ka pwedeng matanggalan ng kasalanan liban na tanggapin mo ang sacrifice, ang atonement. Sino yon? Si Jesus Christ. Because Jesus is not just a man, He is the image of the invisible God. Siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita, ang unang bumangon or the firstborn, unang pinanganak sa mga nilalang. So kaya mga kapatid, napaka-importante ang paglilingkod sa Panginoon. Now, we are not called to join any religion or sect. See, ang kaligtasan ay wala sa relihiyon. Religion is just a covering, sabi ng prophet. See, alam nyo ang covering? Bakit kailangan cover? Kasi si Adan, nung sila ay magkasala, they covered their nakedness with what? With fig leaves. Pangtakip lang. Akala nila makakatago sila sa Diyos. Pero God made a way na yung kanilang kahubaran ay huwag makita. Ang Diyos ay, sa Garden of Eden pa lang, ay nagkatay na siya ng tupa. Para yung damit ng tupa ay ibalot niya doon sa mag-asawa sapagkat only by the blood of the Lamb can you be righteous in the eyes of God. For without the shedding of blood, there is no remission of sin. But we know in the Old Testament, hindi nakapag-alis ng kasalanan. Yung mga dugo ng hayop, baka, kambing, tupa, sabi ng Bible, for it is not possible that the blood of bulls and goats can take away sin, but only through the blood of Jesus Christ. Hallelujah! Sa pamamagitan lang ng dugo ni Kristo tayo mapapatawad sa ating mga kasalanan. Amen! Only by the blood. Praise God! Dahil sabi ng Biblia, He was wounded for our transgression. He was bruised for our iniquity. And the chastisement of our peace was upon Him, and by His stripes, sa latay ni Jesus, we are healed. Pinagaling na niya tayo. Palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. Amen. He deserves the glory, honor, and praises. Glory to God. Now, God is calling you that you may find rest to your soul. Matthew 11:28. Sabi ni Jesus, come unto me. Hindi sinabing join any form of religion, but come directly unto Jesus. All ye that labor and are heavily laden, lahat ng mga napapagal at mga nabibigat ang lubha, and I will give you rest. Papagpapahingahin ko kayo. Alam nyo, walang tunay na kapahingahan sa labas, saan mang bagay. Amen. Pag walang Panginoon, wala kang rest. Because na kay Jesus lang ang tunay na rest o ang kapanatagan, mga kapatid. Dahil pag na kay Jesus ka, nakatayo ka sa isang bato na hindi natitinag. Upon this rock, I will build my church, and the gates of hell can never prevail against it. Amen. Di ka kayang salangin, paslangin o sakta ng dyablo, mga kapatid. Dahil binigyan tayo ng kapangyarihan. I give you power and authority, sabi ni Jesus. These signs shall follow them that believe. In my name you shall cast out devil. And in my name you shall lay hands
on the sick, and they shall recover. Amen. Kaya sabi ni Lord, take my yoke upon you. Dalhin mo ang aking pamatok at kilalanin mo ako. Learn of me. Hallelujah. For I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your soul. Sino ang gustong maging panatag ang buhay? Amen. Walang kapanatagan outside of Jesus Christ. Yung iba, naghahanap ng kapanatagan sa alak, sa droga. See? Yung iba sa mga sugal. Kala nila doon ang kasiyahan, pero walang ibang kagalakan liban sa ating Panginoon. Kapag nandyan si Kristo sa iyo, you will be full of joy, unspeakable, full of glory. Amen. Isang Kristiyano ay punong-puno ng kagalakan, knowing that the God of heaven came down to die for you. Sino ba tayo? Sabi nga ni Brother Robert, tayo yung mga walang kwentang tao, tayo yung mga, we are heathens, the Gentiles, we have our idols and different, sinasamba kung ano-ano, pero salamat sa Diyos na dumating sa atin ang Ebanghelyo. Amen. I am not ashamed of the gospel, sabi ni Paul, because it is salvation to all that will believe. Amen. Hindi natin kinakahiya ang bagay na yan. Amen. Sabi ni Lord, my yoke is easy and my burden is light. Hindi mabigat ang pasanin ni Lord. Bakit? Katuwang mo siya eh. Di ba? Hindi ka mahihirapan kasi kasama mo siya. I will be with you, even in you, until the end of the world. Yan ang pangako ni Lord, di ba? Hindi ka niya pababayaan. Pag naniwala ka sa Kanya, pinanghawakan mo ang Kanyang pangako, He will never fail you. Heaven and earth shall pass away, but my word, sabi ni Lord, my promises will never pass away. Amen. Kaya magtiwala tayo sa Panginoon. Next slide, please. So, kung ika'y tinalaga, sabi rito, pinili before the foundation of the world, tatawagin ka ng Panginoon. Because you know what the prophet said? God is not complete without you. Kung wala ka, hindi kumpleto ang Diyos. Yung mga mahal nga natin sa buhay, di ba? Pag nalalayo, nahihiwalay sa atin, namimiss natin. Tayo pa kaya, miss na tayo ni Lord. Gusto niya lagi tayong kapiling, laging ka-fellowship. See, ang Diyos, God wants fellowship. Amen. At hinahanap niya yon sa Kanyang mga sariling nilikha. Kaya nga sabi ng Biblia, let everything that has breath, praise the Lord. Lahat ng may hininga ka ba sa umagang ito? Magpuri ka sa Panginoon. Yan po ang sabi dito, mga kapatid. Kaya sabi niya, lahat ng predestinado. Naniwala ba kayo ng Panginoon kilala na niya ang lahat ng mga ligtas na tao? Before the foundation of the world, God knew the end from the beginning. Dahil kung hindi niya alam ang dulo, hindi siya Diyos. He knows everything. He knows every bird that will fall from the tree. Sabi niya. He even counted your hair. Bilang na niya ang mga buhok natin. See? Kaya anong problema mo? Just ask the Lord. See? Hindi ka pa nga tumatawag, naririnig na niya at sasagutin na niya. Diba? So, praise God. Kaya sabi rito, lahat ng mga tinalaga niya na isulat sa aklat ng buhay ay kanyang tatawagin. Amen. Kaya huwag mong tanggihan ang pagtawag ng Diyos. Huwag mong i-deny. Huwag mong baliwalain ang Espiritu na nangungusap sa iyo na maglingkod ka na sa ating Panginoon. Malapit na siyang magbalik. Life is worthless without me. Amen. When you have God, you have everything. Siya't lang niyang tinawag, kanya namang aariing ganap. Siyang gagawa. He will justify you. The word justified means more than forgiven. Hindi ka lang pinatawad, inaring ganap ka. Now, what's the difference between justified and forgiven? Sabi ng prophet, forgiven, maring pinatawad kita, pero naalala ko pa rin ang kasalanan mo sa akin pag nagkita tayo. Di ba? Pag nakikita mo yung nakagawa ng masama sa iyo, naalala mo pa rin.
Ito na naman naalala ko na naman yung ginawa niya sa akin. Pero si Lord, pag sinabing justified, wala siyang makitang kasalanan. Bakit? Ang dugo ni Kristo ang naghugas ng iyong mga kasalanan. And all your sins had been thrown in God's sea of forgetfulness. Mga kapatid, wala na siyang makita. Yun ang justified. As though you never sinned in the first place. Wow. And all that He had justified, He also glorified. Alam nyo ba na pag tayo nagtitipon-tipon, sabi ng Biblia, we are sitting in heavenly places in Christ Jesus. Langit na ito. Awitan pa lang, nararamdaman mo na ang presensya ng mga anghel, na presensya ng Panginoon. See, we create an atmosphere. And that's the atmosphere of heaven on earth. Hindi mo na kailangan maglipat ng dimension para makapunta sa langit. When you live by the Word, you are in heavenly places. The prophet said, heaven lives by the Word. Amen? Di ba pag may salita ka ng Panginoon, may revelation ka, hindi ka nababagabag sa mga nangyayari. See? Lumindol doon, lumindol dito. Hindi ka natatakot dahil may Panginoon ka na hindi magpapabaya sa iyo. No matter what happens. Sabi doon ng Psalm 91, though 1,000 shall fall on one side and 1,000 on the right side, nothing shall ever hit you or happen to you. Walang mangyayari sa iyo, kapatid. Kaya ang Panginoon, marunong siyang mag-ingat. Marunong siyang mag-alaga sa kanyang mga anak. Amen. And we are now in glory. In our soul, we are now in eternity. You have eternal life in you now. Sabi ni Jesus, I will give you eternal life. So yung eternal life na yan, nandyan sa kaluluwa mo, yung binhi na yon, the incorruptible seed, na kailangan madiligan ng Word of God. Because that seed, sabi ng Bible, amen, ay kailangang mag-quicken ng salita ng Diyos. Para yung iyong totoong ikaw, the real you, amen, should manifest. Hindi tayo mga tagalupa. Tagalangit tayo, mga kapatid. Amen. We are heavenly citizens of the kingdom. Kaya sabi ni Pedro, may mga elect according to the foreknowledge of God. So kung nandun ka noon, tatawagin ka ni Lord dito. See, because sabi ni Jesus, all that the Father has given me will come to me, and none of them will be lost. See, hindi ko problema kung sinong tatanggap sa mensahe o sa ebanghelyo. Alam na ng Diyos, kailangan lang nilang makarinig. Because what? Faith cometh by hearing. And hearing by the Word of God. So, ang pananampalataya ay darating sa iyo kapag patuloy kang makikinig sa salita ng Diyos. Amen. Mababago ang buhay mo. Ma-flip ka. Hindi ka na lang nakatingin sa lupa, sa material things. You will walk by faith and not by sight anymore. Amen. You will feel the presence of God, and you are a candidate to see the supernatural things in your life. Yan ang sabi ng mensahe, mga kapatid. Alright? Romans 8:28 to 30. Anong sabi ng Biblia? Alam natin na lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip na igumagawa sa ikabubuti niyaong mga umiibig sa Diyos. Umiibig ka ba sa Diyos sa umagang ito? Then this is for you. If you love God, sabi rito, all things will work together for your good. Because you love God. And to them who are the called, yung mga tinawag, see, according to His purpose. May purpose ang Diyos sa buhay mo. Bawat isa sa atin may layunin ng Diyos, mayroon kang gagampanan, amen, dahil bahagi ka ng isang katawan. Kagaya ng kamay, ng paa, ng bibig, ng mata. See, we are one body with many members. The hand or the eye cannot say to the hands, I don't need you. Or the mouth to the feet, he cannot say, I don't need you. We need one another. Kaya nga hahanapin ni Lord yung isang naliligaw na tupa. Iiwanan niya yung 99 sheep to find that one lost sheep because God is not complete without you. Sabi rito, for whom He did foreknow. Pag sinabing foreknow, foreknowledge, noong pa man kilala ka na.
He also did predestinate to be conformed to the image of His Son. So tayo pala'y predestinado na sumang-ayon sa larawan sa ugali ni Kristo. Ano ba ang ugali ng Panginoon? Siya'y humble, siya'y loving, siya'y gentle, di ba? So lahat yun, He is long-suffering. So lahat ng karakter o lahat ng attributes ni Jesus kailangang mag-manifest sa atin. Because He wanted to express Himself through His bride. Amen. We are now the manifestations of the Word today. Amen. Tayo na ngayon ang representative ni Jesus. The work, sabi niya, that I do, you shall do also. Even greater works you shall do because I now go to my Father. Nung umalis siya, pinagkatiwala sa atin ang pagpapatuloy ng Ebanghelyo. Go ye into all the world and preach the gospel. He that believeth and is baptized shall be saved. But he that believeth not shall be condemned. Saan ang gusto mo? Doon sa masave o makondemn? Nasa iyo ang pagpili, kapatid. Amen. So God is calling you where you were before time began. Let me read a quote from Invisible Union of the Bride of Christ. Sabi ng prophet, so were you sons and daughters of God before there even was a moon star or a molecule. Wala pang atom. Wala pang nalika. Sabi dito, anak ka na ng Diyos, na lalaki at babae. Amen. Because you were part of God, you were in His mind, you were His eternal thoughts. You were sons and daughters of God, for you are only the physical manifestation of the attribute that was in God at the beginning. For there's only one form of eternal life, and that was you before. Wow! Praise God. Malalim ito, mga kapatid. See, ikaw daw noon pa man may buhay na walang hanggan. Nakalimutan mo yan. Dahil nagkaroon ka ng spiritual amnesia. I think nag-preach si Tots dito ng amnesia, no? Nung pinanganak tayo ay hindi natin na-recognize kaagad na mga anak tayo ng Diyos. Pinanganak tayo dito, siyempre, kung ano yung nakikita natin dito sa mundo, yun ang ini-enjoy natin. Akala natin, taga rito na tayo. We love to go to the malls, to the picnic, mga video okay at kung ano-ano pa, di ba? Yan ang ini-enjoy ng tao. Pero later on, na-realize mo na hindi ka pala taga-lupa. Taga-langit ka pala. When you heard the Word of God, you realize who you are. Amen. Alaman mo na, praise God, you are part of God and that God must manifest in your life. His plan, amen. Kaya sabi niya rito, you don't know nothing about it. Di mo alam to. Neither did you know when you was in your earthly father, but you are manifested in His image. Nung nasa sinapupunan ka pa ng tatay mo, hindi mo pa kilala siya. Tama? Amen. The gene come from the male. Ang babae, hindi naman magbubuntis yan kung hindi ang male nakasiping niya. So kaya tayo, kwan din tayo, sinapupunan ng Diyos noon. See, ngayon nung mailuwal ka na, kilala mo na kung saan ka nang galing. Who is your Father? God Himself. Kaya sabi ni Jesus, ganito kayo manalangin, Our Father who art in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. See, give us this day our daily bread. Humihingi tayo sa Panginoon ng pang-araw-araw nating pagkain. See, lahat. And forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Lord's Prayer yan, mga kapatid. So, sabi rito ng prophet, in the image of God you are made, and you were manifested for what? For the glory and the fellowship of God. Yan pala ang final destination natin, ang bumalik tayo sa piling ng Diyos. Amen. We came from God, we will go back to God. Amen. Kaya nga pagdating ni Lord sa rapture, isasama tayo sa langit. Di ba? For the Lord Himself shall come down from heaven with a shout, with a voice of the archangel, with a trumpet, and the dead in Christ shall rise first, and we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Comfort one another with these words. See, hindi tayo tagalupa.
Kinukondisyon na tayo ng Panginoon na isang araw, babalik tayo sa pinanggalingan natin. Iiwanan mo lahat. Yung trabaho, yung iyong anumang naipundar mo sa buhay na ito, pansamantala lang lahat yan. Because you are not, amen, a creature of time. You are a creature of eternity. We will go back to where we came from. Kaya huwag kayong masyado problema sa mga bagay-bagay sa sanlibutan. Ipagkatiwala mo lang kay Lord. Amen. Pag nagtiwala ka kay Lord, hindi ka niya bibiguin. Huwag mong sarilinin ang problema mo. Sasabog lang ang ulo mo. Kukulubot lang ang noo mo. Amen. Baka ma-stroke ka pa o heart attack. Diba? Sige, kailangan natin magtiwala sa Panginoon. Don't worry. Be happy. Worry will cause cancer, sabi ng prophet. Amen. Kaya kailangan tayong magtiwala. Faith is believing and trusting. Without faith, sabi ng Bible, it is impossible to please God. Amen. So you need to have faith this morning. See, nalalaman nyo ba na kayo ay pinili na ng Diyos, wala pang langit at lupa? Ephesians 1:4-5. Look at this. According as He, who's He, God, hath chosen us, pinili tayo in Him, in Christ, when? Before the foundation of the world. Di mo na maalala yon. Pero sabi nga ni Lord kay Job, where were you when the stars of God, the sons of God, shouted for joy when I created the earth, the universe? Nandun tayo noon, tayo yung mga stars of God na nagsisigawan habang nililikha ni Lord ang mundo, ang galaxy. You must remember. Amen. See? Sabi rito, that we should be holy, na tayo ay mamuhay ng may kabanalan, and without blame before Him in love, having predestinated us. Inulit na naman ang word na predestinated. Unto the adoption of children, sa pagkukupkup ng mga anak, by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. Ito pala'y kalooban niya, kagalakan niya. To the praise and glory of His grace, wherein He hath made us accepted in the beloved. Ginawa tayong katanggap-tanggap ni Jesus para tayo makapanumbalik sa Diyos. Siyang namatay, amen, dahil walang ibang pwedeng manunubos, kundi Diyos lamang. There's no other Savior but God alone. And God could not do it by remaining as a Spirit, because a Spirit has no blood. Amen. Kailangan niya magkatawang tao para makapagbuhos siya ng dugo. Biruin mo ang Diyos, iniwanan niya ang kanyang luklukan sa langit, pinanganak sa sabsaban, sa pamamagitan ni Maria, lumaki, inalipusta, amen, kinurunahan ng tinik, hinagupit, ipinako sa krus, para lamang tayo mapatawad, malinis, amen, sa ating mga kasalanan. Amen. That's the greatest love story, mga kapatid, na mababasa nyo sa Bible. That the central focus, the central theme of the Bible is God made manifest. Amen. And what? Crucified for us. Amen. The blood of God Himself, because Jesus is the blood of God. He's not the blood of a Jew or a Gentile. He's not the blood of Joseph and Mary. He is Himself the blood of God, formed inside an incubator. Mary, hiniram ni Lord yung sinapupunan ni Maria para ipanganak siya. It was prophesied 800 years ago, behold, a virgin shall conceive. See? Kay Mary lang nangyari yan. Di ba? How can a virgin conceive? See? Wala pa namang virgin na nagdalang tao siguro dito sa history ng buong mundo. No? Si Mary lang, because it was God's plan na nag-manifest, na natupad ang kanyang plano sa mundo. Alright, kaya sabi ni Pedro, siguraduhin mo. Make sure of your calling. Make sure of your election. See? Sa umagang ito, huwag ka nang mag-alinlangan pa. Sabi ni Pedro, wherefore the rather, brethren, mga kapatiran, give diligence, pagsumikapan nyo, to make your calling and election sure. Sinong sure na tinawag ng Panginoon? Kayo ba'y sure? Taas ang kamay ng mga sigurado. Yung hindi sigurado, siyempre, hindi mo may taas ang kamay mo. May gravity.
natatalo ng gravity yung espiritu ng Diyos. Pero pag alam mo, Amen! Kasama ko dyan. I'm one of them. Amen. Praise the Lord. Claim it. Make sure. Sabi ni Pedro. Amen. Huwag kang mag-alinlangan. For if you do these things, ye shall never fall. Pag alam mo, sigurado ka, hindi ka kailanman manghihina, malalaglag, mapapahamak. Amen. Glory to God. See? Ano pang sabi rito? For so an entrance, isang bukas na pintuan, ang ibinigay sa atin ng Diyos, shall be ministered unto you abundantly into where? The everlasting kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. Binigyan tayo ng mana, inheritance. We are joint heirs with Jesus Christ. Lahat ng yaman ni Kristo, kahati tayo, conjugal property. Kasi tayo ay nobya ni Kristo, siya ang ating nobyo, siya ang hari, tayo ang reyna. Uupo tayo, binasa natin, katabi ni Kristo sa kanyang trono. Hindi ka nahahatulan pa. Bakit? Si Kristo na ang hinatulan para sa iyo. There is therefore now no condemnation to them that are in Christ Jesus. Nasusundan ho ba natin, mga kapatid? Now I'm just building this para kayo ay, amen, makilala nyo ang inyong sarili. Self-realization, identification, napaka-importante. Mahirap yung may amnesia. Diba? Hindi mo kilala ang sarili mo. Let's read some quote. Hear His voice, 1958. And this voice of God, itong tinig at pagtawag ng Diyos, ay umabot sa iba't ibang uri ng tao. It has come to all men, in all walks of life, in all ages. Tinawag si Moses, tinawag si Abraham, tinawag si Peter. Ngayon, tinatawag ka ng Panginoon. Tinawag ang Samaritan woman which had 5 husbands, pang-anim, hindi pa niya asawa. Pag pinili ka at itinalaga ka ng Diyos, tatawagin ka niya. Kaya bakit nandito ka? Tinawag ka niya eh. Hindi naman ako ang nagtawag sa inyo. It's the message of the hour. The voice of God in the last days. In the days of the voice of the seventh angel. When he shall begin to sound, the mystery of God should be finished. Amen. So kaya sabi rito, no matter if you are a farmer, magsasaka ka man, if you're a shoe cobbler, ano bang shoe cobbler? Yung tagalinis ng sapatos, di ba? Whatever you may be, God still speaks. If you're a sinner, makasalanan ka man sa umagang ito. If you're a prostitute or a harlot, if you're a drunkard, lasinggero ka man, if you are what? A local church member, nominal, whatever you might be, the voice of God still waits to speak to you. Hallelujah! Kakausapin ka pa rin ng Panginoon. Aabutin ka pa rin ng biyaya niya. Ano mang kasalanan na gawa mo, amen, ang dugo ni Kristo, kayang burahin yan. Amen. If you will just repent, amen. Sabi ng Bible, di ba? See, come to God. See, if you repent, if you confess your sins unto God, He is just and faithful to forgive you of your sins. Amen. Hingi lang tayo ng sorry kay Lord. Lord, pasensya na, marami akong kabulastugan, mga kalabisan, marami kong mga nagawang kalokohan sa buhay ko. Lord, patawarin mo ako, maglilingkod na ako sa iyo. I want to surrender my life to you beginning today. From now on, Lord, narinig ko ang iyong salita. Gusto ko, Panginoon, pangunahan mo ko sa aking buhay. Amen. So, kaya sabi rito, no matter if you're a sinner, when you're here to be healed, kung gusto mo ng kagalingan, may sakit ka ba sa umagang ito? Just fall right down at the altar and give your heart to Him, and right then, you will receive the Holy Ghost. Amen. Just like Cornelius, habang nagpipreach si Peter, hindi pa nga nababaptize na ng Holy Ghost. Amen. Kaya sabi ni Pedro, yamang natanggap nyo ng Banal na Espiritu Santo, narito ang tubig. So, they still got baptized. Pwedeng mauna ang water baptism, pwedeng mauna ang Holy Spirit baptism sa inyo habang kayo nakikinig sa salita ng Diyos. Now, sabi ng Hebrews 3, verse 8, huwag niyong patigasin ang inyong mga puso.
Harden not your hearts. As in the provocation. Kailan na-provoke ang Diyos? In the wilderness. Naging reklamador yung mga tao, murmurers, complainers. Sabi rito, huwag niyong patigasin ang inyong puso. As in the day of temptation in the wilderness, when your fathers tempted me and proved me, and so my works 40 years. Nakakain sila ng mana, galing sa langit, tinapay na hindi na nila niluluto, nakatawid sila sa dagat na pula. Piruin mo kung nandun ka. Wow! Kikita mo yung mga balyena nandito sa gilid, nasisilip mo, naglalakad kayo sa tuyong lupa. Wow! What an experience! Pero, namatay pa rin lahat sa ilang kasi naging murmurers. Amen. They have drunk from the rock na yung bato na pinalo ni Moses. Umagos ang tubig, nakainom silang lahat. Seen all the miracles, hindi naluluma yung mga damit nila for 40 years. Hindi sila nagkakasakit dahil the Lord is their healer. Pero in spite of that, dalawa lang ang nakatawid sa promised land. It was Joshua and Caleb and the young people na pinanganak na sa wilderness. Kaya sabi rito ni Lord, wherefore I was grieved with that generation and said, they do always err in their heart. Madala sila nagkakamali sa kanilang puso. They have not known my ways. Di nila alam ang aking pampalatuntunan. So I swear in my wrath, ang Diyos mismo nanumpa sa galit, they shall not enter into my rest. Di sila nakapasok saan? Sa promised land. Take heed, brethren. Kaya kayo, mag-ingat din kayo, mga kapatiran. Lest there be in any of you, baka meron sa inyo, an evil heart of unbelief. Isang pusong masama na may pag-alinlangan in departing from the living God. So mga kapatid, ang Ebanghelyo, ito ay tunay na ang Diyos ay may biyaya pa. Hindi pa tapos ang biyaya ng Diyos. We are still here and preachers will preach salvation, deliverance, repentance. Yun ang gusto ng Diyos. Kaya sabi rito, the most important thing in one's life is to entertain Jesus. Sinabi ni Brother Branham yan. Let's see. I believe that the most important thing in any life is to entertain Jesus Christ properly. Kung may bisita kayo sa bahay, ini-entertain nyo, di ba? Kung pupunta sa inyo si Mayor, di ba? Si President, di ba? O kaya kung sino mang mga espesyal na tao, di ba gusto mo? Pati nga kama mo, papahigaan mo sa kanya. Doon ka lang sa lapag matulog. Di ba? Ganun ang mga Pilipino, hospitable. Di ba? How much more kung si Jesus ang dumalaw sa iyo? I-entertain mo ba siya, kapatid? Amen? Bubuksan mo ba yung lahat ng, yung refrigerator, yung lahat? O baka may tinatago ka? Lord, diyan ka lang sa sala, ha? Huwag mo nang pakialaman yung kwarto na nandito kasi may mga sigarilyo dito, mga alak. Kailangan buong tahanan mo. I-welcome mo ang ating Panginoon. Hallelujah! Tingnan nyo si Zacchaeus. Naalala nyo si Zacchaeus? Brother Branham said, Zacchaeus' wife was, her name was Elizabeth. Habang natutulog daw si Zacchaeus, kasi tax collector yan si Zacchaeus eh. Maraming nakutungan. Kaya, pinagpipray daw, habang tulog, nililay hands nung asawa si Zacchaeus na sana, amen, tumanggap ka kay Lord. Kaya isang araw, naging interesado siya sa Panginoon. Narinig niya na parating si Jesus doon sa lugar na yon. Ang daming tao nag-aabang sa kalsada. Hindi niya makita kasi mababa siya eh, di ba? Siguro pandak na tao, kaya umakyat siya doon sa sycamore tree. Tama? So habang nandun siya, inaabangan niya, sino ba itong Jesus na ito? Habang naglalakad si Jesus, tumingala siya. Zacchaeus, bumaba ka dyan kasi sa bahay mo ako ngayon tutuloy. May appointment ako sa iyo ngayon. Praise the Lord. Siya pala ang sadya ni Lord. Pero handa na yung kanyang puso. Kaya nung dumating siya sa bahay, in-entertain niya si Lord ng mabuti. At anong sabi niya? Panginoon, kung meron man akong nakutungan, ibabalik ko ng 2 o 3 beses ang lahat ng aking nakuha sa kanya. At
nagbago ang kanyang puso dahil na-met niya ang Panginoon. Kapag na-met mo ang Panginoon, magbabago ang iyong buhay. Amen. Aalisin niya. Magliliwanag siya. Lahat ng kadiliman sa buhay mo, tatanggalin niya. I am the light of the world, sabi niya. Amen. As He is in the light, we must walk in the light. Amen. Praise the Lord. Kaya sabi rito, you must entertain Jesus Christ properly. First place in your worship. First place in your life. First place in everything. Kaya nga pag Sunday, huwag na kayong magtrabaho pa, di ba? First place, ang Sunday binigay ni Lord para i-offer mo sa Kanya. See? It's a type of the Sabbath day na ipangilin mo. Sabi ng Bible, forsake not the assembling of the saints. Yamang nakikita natin na malapit na siyang magbalik. Jesus Christ deserves that place. Amen. I believe it with all my heart. Praise the Lord. See, can you welcome Jesus this morning? Kaya mo bang isuko ang iyong puso, ang iyong buong buhay sa Panginoon na siyang maghari sa buhay mo? Nakagaya ni Pablo, sabi niya, the life that I live by faith in the Son of God. It is no longer I that live, but it is Jesus Christ living in me. Welcome Him into your heart, and He will control your emotions, He will control your feelings, lahat. Si Lord na, He will be walking on 2 feet in you, and all things are possible to them that believe. Walang imposible sa kanila na may pananampalataya. Humiling ka man kahit na di ba? Jesus said in John 15:7, anong sabi niya ron? If my word abide in you, and you abide in me, ask what you will, and it shall be done unto you. Sinong nangako? Si Jesus. Hindi sinungaling ang Panginoon. Na kapag ang salita niya ay nananahan na sa iyo at ikay nananahan sa Kanya, walang imposible. Praise God. Hallelujah. Now, let's move on. God is calling you to repentance. Bago tayo makahingi sa Panginoon, requirement ni Lord, magsisi, repent. Sabi niya, I came not to call the righteous but sinners to repentance. Hindi siya naparito para sa mga matutuwid. Just like the Pharisees and the Sadducees, di ba? Kala nila mga righteous na sila, mga pride, full of pride, So, ayaw ng Diyos, ayaw ni Lord ng ganon. Gusto ni Lord ma-recognize mo na ikay makasalanan. Amen. At doon siya ngayon gagawa sa buhay mo. Peter said, repent and be baptized. Magsisi kayo at magpabautismo, bawat isa, in the name of Jesus Christ. For what? For the remission of sin. Matatanggal ang kasalanan mo kung ikay magsisisi at magpapabautismo. Sa tubig, sa pangalan ni Jesucristo. And then you shall receive the gift of the Holy Ghost. Tatanggapin mo pa ang kaloob na Espiritu Santo, ang Diyos mananahan sa inyo. Amen. So the greatest decision, sabi ng prophet dito, sa Hear Ye Him, is to come to Jesus. Basahin natin. You are making the greatest decision you ever made. Narinig natin si Brother Alfred kanina. Di natin alam ang bukas. We don't know what tomorrow holds. Baka kunin ka na ni Lord, hindi ka nakapagsisi. Di ba? Hindi ka na bautismuhan. Saan ka punta? Impyerno. Marcos 16:16. Siya na manampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, subalit siya na hindi manampalataya ay parurusahan. So, kaya sabi niya rito, sinner friend, you're making the greatest decision you ever made when you come to Jesus. You must do that. Oh, get Him first. Sabi ng Panginoon, this is my beloved Son, hear ye Him. Pakinggan niyo siya. Meet Him. You will lead other young people to Christ, and you will lead older people to Christ. Certainly, you'll be about the Father's business with a heart full of love. Amen. No matter what the persecution, the cross is, you will stand and be happy to bear it.
kahit maraming pag-uusig sa Kristyanismo, masaya ka pa rin. Dahil ginagawa mo ito para sa Panginoon. Kung ang ating Panginoon ay inusig, if the master of the house was rejected, crucified, how much more the servants? There's no servant that's greater than his master. We have a portion of suffering. You have to suffer in order to reign, sabi ng prophet. Because, suffering is a part of being a Christian. Take up your cross, deny yourself, and follow me. Yan ang sabi ni Lord. Amen. No matter what persecution, you will stand and be happy to bear it because Jesus bore it for you in the beginning. Alright? So God calls you as you are. Ano man ang kalalagayan mo, kapatid, amen, hindi mo na kailangang magbago muna bago ka lumapit kay Lord. Siya ang gagawa ng pagbabago sa iyo. Sabi ng iba, ayoko pang dumalo, pastor, kasi may bisyo pa ako eh. Manginginom pa ako. Sabi, hindi mo kailangang tanggalin yan. Pumunta ka lang sa church. Ang salita ng Diyos ang maglilinis sa iyo. Amen. The Word itself has a power to cleanse you. Amen. Kasi kung ikaw ang gagawa, pwede kang magmalaki sa Diyos. See, Lord, natanggal ko yung pag-inom ko, kaya, wala tayo may pagmamalaki. Di mo kayang tanggalin yan. Yung addiction, drug addiction, cigarette addiction, pornography addiction, lahat yan, mga kapatid, gawa ng laman. Ang Diyos lang ang pwede magtanggal niyan sa iyo. Isuko mo ang buhay mo sa Panginoon. Siya ang gagawa. He will condemn your hearts. Amen. And will lead you to holiness. Amen. Dahil tayo naligtas, dahil sa biyaya. Hindi sa gawa mo. Ephesians 2:8-9, for by grace are ye saved. Through faith, and that not of yourself. Hindi gawa mo yan. It is the gift of God. Not of works that any man should boast. Hindi sa gawa ninyo dahil walang sino man pwedeng magmalaki sa Panginoon. Come, amen, as you are. Tatanggapin ka ni Lord, anong uri ka mang tao. The thief at the cross, di ba? Yung magnanakaw doon sa krus. Sabi ni Lord, Panginoon, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Dahil siya nagpakumbaba sa Panginoon, sabi ni Lord, ngayon din mismo ay isasama na kita sa paraiso. Wow, praise the Lord. What a gesture. What a grace and mercy, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Yung babae na 5 na ang kinasama, 6, hindi pa niya asawa, nung ma-meet niya si Jesus, amen, lahat ng kanyang karumihan ay nawala. The Samaritan woman, di ba, naalala nyo? Nung siya ay umiigib doon, nakita niya si Lord, sabi ni Lord, bigyan mo ako ng sabi niya, ano bang pakasabi doon? Bigyan mo ako ng tubig. Yes, sabi niya roon, paano kang sasalok na wala ka naman pansalok, sabi ng babae. Sabi niya, kung alam mo lang kung sino ang kausap mo, bibigyan kita ng tubig na pag ito'y nainom mo, hindi ka na mauuhaw kailanman. Praise the Lord. Amen. Amen. Sabi ng babae, wala ka naman pang salok, saan ka kukuha ng tubig? Sabi niya, dalhin mo dito yung iyong asawa. Sabi niya, wala akong asawa. Sabi ni Jesus, tama ang sinabi mo. Dahil may 5 ka na. Yung 6, di mo pa rin asawa. Di kayo kasal. Gulat yung babae. Sabi niya, I perceive that you are a prophet. Sabi niya, our fathers told us that when the Messiah cometh, He will do such things. Madidiscern niya ang aming mga buhay. Sabi ni Jesus, I am He that talketh unto you. Ako na nga ito na nangsasalita sa iyo. Praise God! Natuwa siya, mga kapatid, dahil dumating ng Messiah. At alam nyo, amen, tumakbo siya, tumatalon, masayang masaya. Sabi doon sa Samaria, look at this person. Isn't he the very Messiah that was said to come to us? Pinangalandakan na niya si Jesus, nakilala niya ang ating Panginoon. Praise God. Kaya ganun din tayo. Pag na-meet mo si Jesus, lahat ng kasalanan mo mapapatawad, magkakaroon ka ng kagalakan, aalis ang mga tanikala sa buhay mo.
He will set you free. He who the Son hath set free is free indeed. Amen. The truth shall set you free. Amen. Kaya praise God, God is calling us to a holy life. Kailangan may kabanalan. Amen. Ano po bang kabanalan? Ito yung mamuhay ka ng malinis sa kanyang harapan. See, mga babae, huwag na kayong magsusuot pa ng mga make-up na yan. Makasanlibutan yan, di ba? Mga kalalakihan, iwanan nyo ng mga bisyo. Magdamit kayo ng maayos. Wala ng mga short sa kalsada, mga bikini, mga... Don't do that. Dahil sabi rito, He hath saved us and called us with a holy calling. Banal na pamumuhay. Di ba yung mga babae, tumingin kayo sa kalsada, mga naka-short pants, mga naka-sleeveless, kitang-kita na yung katawan. Alam nyo, sabi ni Jesus, ang tumingin sa isang babae nang mayroong pagnanasa ay nagkasala na ng pangangalunya sa kanyang puso. Siyang adultery ngayon, hindi na lang yung makipamuhay ka sa may asawa. Yung tumingin ka lang, adultery na yon sa Panginoon. See? Pinatindi pa lalo ni Lord yung batas, yung kautusan. Di ba? Yung magalit ka lang sa kapatid mo na walang dahilan, nagtatampo ka, at gusto mo na ang kapatid mo na yan ay mapahamak. Sabi, pinatay mo na siya. He that hated his brother is a murderer, because you can murder his reputation. You can murder his character with other people. Pamamatay yun. Di ba? So, kaya sabi rito, but according to His own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. So, mga sisters natin nagpapahaba ng damit. See, dahil you need to be holy. Nagpapahaba ng buhok, kasi ang buhok, sabi sa 1 Corinthians 11:15, di ba? Ang mahabang buhok ng isang babae ay karangalan sa inyong yan. At yan ay binigay na talukbong. Pag maiksi ang buhok mo, wala kang talukbong at wala kang karangalan sa harapan ng Diyos. Amen? So, kaya mga kapatid, yan po ang pinapamuhay natin. Praise the Lord. God is calling you to be holy. 1 Peter 1:15. But as He which hath called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation. Sa pananalita, pananamit. See, huwag na kayong gumaya sa mga uso ng sanlibutan. Yung sinatawag na vitamin M, modern. Vitamin B, beauty. See? Yun ang kahapon, tinalakayan dito mga kapatid. See, vitamin R, reasoning. See, nagre-reason ka pa. Pwede naman siguro to. Di ba? Painom-inom, paminsan-minsan. See, don't reason with God, mga kapatid. Amen. So, live a holy life because it is written, be ye holy, for I am holy. Amen. Now, Jesus is calling us out of the darkness. Masalimuot ang mundo, mga kapatid. Sabi rito ni Jesus, I come as a light to the world, that whosoever believeth on me should not abide in darkness. Siya who hath delivered us from the power of darkness and has translated us into the kingdom of His dear Son. So, ang isang Kristiyano, hindi ka na namumuhay sa mga bagay na mga malaswa sa paningin ng Diyos. Amen. Kailangan, hindi ka na gaya ng baboy. Kailangan maging tupa ka na, kapatid. Kasi yung baboy, sabi ni Brother Branham, kahit bihisan mo yan, paliguan mo, shampoohan mo yan. Amen. Pag binitawan mo yan, babalik yan doon sa putikan. Kasi doon siya nag-enjoy. Ganon din ang isang tao na hindi pa nababago, hindi pa na-born again. Pag yan lumabas sa church, pag linggo lang si Kristiyano yan. Pero pag Lunes, Martes, Miyerkules, nandoon yan sa club, sa diskuhan, kung saan pa. Diba? Kasi hindi nabago yung nature. Kailangan magkaroon ka ng nature of a lamb. Nature of a dove. See, ang dove, sabi ng prophet, walang gal. See, ang dove hindi po pwedeng kumain ng mga bulok na bagay. Kasi pag kumain siya, mamamatay siya. Pero yung uwak, kaya niyang kumain ng malinis at marumi. See, kaya ayaw ni Lord na tayo yung mga uwak o crow. Magkaiba ang uwak. Kaya nung sa panahon ni Noah, di ba? When the flood has subsided, nagpakawala siya ng dove
Di ba? Bumalik yung dove eh. Kasi wala siyang madapuan na malinis. Siguro puro nakalutang yung mga cadaver, yung mga bangkay ng mga taong nalunod doon. Pero nung pinakawalan yung crow, hindi na bumalik. Nag-enjoy doon sa mga bulok na mga pagkain. Same as the vulture. Hindi tayo vulture, eagle tayo, mga kapatid. Amen. Ang vulture sanayan sa mga bulok. Pero ang agila, fresh meat. Sariwang karne ang kinakain. Sariwang salita ng Diyos ang kinakain natin. Glory to God. So what darkness means, nung dumating ang liwanag, hindi nila tinanggap ang liwanag. This is the condemnation, John 3:19, that light is come into the world, and men love darkness rather than light because their deeds were evil. Ayan. Di ba pag nag-share tayo minsan sa mga, diyan sa kanto, sabihin, huwag ka magbukas ng Biblia, nasusunog ako. Masusunog ako. Di ba? Sila na mismo nagsasabi na masusunog sila. Praise the Lord. Kaya tayo, praise God, importante, magpasunog ka. Sabi ni Jesus, amen, or ni John the Baptist, I'm not worthy, amen, to even loose his sandals, but he that cometh after me will baptize you with the Holy Ghost and fire. The fire, the pillar of fire on the day of Pentecost, kailangan ma-experience mo rin. For this promise of the baptism of the Holy Spirit and fire is unto you, to your children's children, even as many as the Lord our God shall call. The night is far spent. Amen. Ang gabi raw ay halos lilipas na. The day is at hand. Therefore, let us cast off the works of darkness and let us put on the armor of light. Walk in the light as He is in the light. And we have fellowship one with another. For the blood of Jesus Christ cleanses us from all sin. Alright, so God is calling you to follow Jesus Christ's example. So ayan po, mababasa natin sa 1 Peter, where even hereunto you were called. Tinawag ka. Bakit? Because Christ also suffered for us, leaving us an example that you should follow His steps. Nasundan natin ang mga yapak ng ating Panginoon, who did no sin, neither was guile found in His mouth, who when He was reviled, reviled not again. When He suffered, He threatened not, but committed Himself to Him that judges righteously, who His own self bare our sins in His body on the tree, that we, being dead to sins, should live unto righteousness, by whose stripes you were healed. Kung paano si Jesus daw hindi gumanti sa gumawa sa kanya ng masama, ganon din tayo. Suklian nyo ng mabuti ang gumagawa ng masama sa inyo. See, be humble. Amen. Forgive. And don't harbor the root of bitterness. Maraming tao na hanggang ngayon may sama ng loob pa rin, pero mga end-time message daw kuno. Di ba? Maraming nagkiklaim. Pero hindi maalis-alis yung galit at puot. See? Hindi marunong magpatawad. See, ang tunay na believer, hindi ka nagdadala ng anumang masamang bagay sa iyong puso. Amen? Marunong kang magpatawad. Sabi ni Jesus. Ilang beses ako, Lord, magpapatawad. Sabi ni Pedro, 7 times 7? Ilan yun? 49? Sabi ni Lord, 7 times 70. 490 times. Pagkapatid mo yan, ha? Lahat naman tayo nagkakamali, di ba? Wala pa namang perfect dito. Nobody's perfect pa. Mapiperfect ka lang pagka nag-body change na tayo. Pag nag-rapture. Amen. Kaya magpatawaran kayo, magmalasakitan kayo, magunawaan kayo, forbearing one another, forgiving one another. Amen. Kung paanong si Kristo nagpatawad, kayo rin ay magpatawad. Amen. Kaya ang tunay na Kristiyano, amen, laging may dalang pag-ibig yan. Saan ka man pumunta, yung mga taong walang pag-ibig, pag nakipagkamay, hindi nakatingin sa iyo. Di ba? Mahahalata mo kaagad eh. Yung may mga tampo, may mga galit, ilang taon na yan, hindi pa rin maalis. Di ba?
See? Mga naturingan pa naman tayong believer, di ba? Pero puro masasama ang naririnig mo. Di ba? Iba, umalis na nga sa church, lumipat na kung saan. Pero masasama pa rin ang daladala. Di ba? Kailangan magbago na tayo. Nakakaya dun sa pastor na nilipatan mo, hindi ka man lang, di ba? Wala pa rin pagbabago. Umalis ka ng may galit. Kahit saan ka pumunta, dala mo pa rin yung galit. Di ba? Huwag ganoon mga kapatid. Umalis tayo ng may, amen, may pag-ibig. May kaayusan, may pagpapatawa, di ba? Lahat naman tayo, kahit anong church naman tayo, isang pamilya naman tayo kay Lord eh. We are one body in Christ Jesus. Amen. Hindi naman tayo denomination na paramihan o mas magaling kami, mas marami kami. Hindi ganoon ang mensahe. Ang mensahe individual ito, kapatid. Amen. See, dalawang natutulog, isa kukunin, isa iiwan. Di ba? So, kaya hindi ito grupuhan, mga kapatid. Be sure na ikaw ay handa. Individual preparation, mga kapatid. See, praise God. Sabi nga ni Prophet, every man should have a church home. Amen. But don't disfellowship the other one because he don't belong to your group. Amen. If he has the same heart and motive just like you, amen, they're your brothers and they're your sisters. Amen. Brotherhood is important, mga kapatid. Alright, God is calling you to glory and virtue. Wow. Tinawag tayo para sa kaluwalhatian. According as His divine power had given us unto us all things that pertain unto life and godliness through the knowledge of Him who had called us to glory and to virtue. Ano bang virtue, mga kapatid? Katangian na makadiyos. Amen. Sinundan yan dito sa Romans 12, 1 and 2. Nasabi rito ay, i-present mo yung inyong katawan bilang mga haing handog. Sabi ni Pablo, present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Ang karampatang paglilingkod pala, hindi lamang yung lagi kang present sa church, bakos yung inihandog mo na ang buhay mo bilang buhay na hain, banal, katanggap-tanggap sa Diyos. At pangalawa, verse 2, huwag kang sumang-ayon sa takbo ng sanlibutan. Huwag kang maging worldly. Be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is good, acceptable, and perfect will of God. So yan po, mga kapatid, hindi na tayo worldly, mga kapatid. Ang tunay na Kristiyano, you don't follow the fashion and then yung mga bagay ng sanlibutan. Kung may bagong kulay ng buhok dyan, bagong tattoo, di ba? Dami ngayon may mga tattoo. Di ba? Kahit babae, sa paa, lakad-lakad kayo sa mall. Di ba? Yan ay, sabi ng Biblia, huwag niyong sisirain ang templo ng Diyos. Don't put a mark on your body because your body is the temple of God. Amen. Ingatan mo, sabi niya, ang musisira sa templo ko ng Diyos ay sisirain ng Diyos. Amen. Now, God is calling you. Ano bang virtue na ito? Ito po yung divine nature. Sabi rito ni Pedro, we must be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. Beside this, giving all diligence. See, pag sumikapan ninyo ang add to your faith, virtue. Idagdag mo sa panampalataya yung virtue which is compassion, strength, and add to your virtue knowledge, knowledge between right and wrong. Add to your knowledge temperance, pagpipigil, controlling your temper, and to temperance patience, pagtitiis, and to patience godliness, being like God, holy, and to godliness brotherly kindness, pagmamahal sa kapatid, and to brotherly kindness, charity. Ano bang charity? Love. So yan ang pinakadulo ng ating virtue, tinatawag na divine love. Sui. Perfect divine love. Agape love, rather, mga kapatid. See, kung yan ay nasa inyo, sabi ni Paul or ni Peter, if these things be in you
and abound at nananagana, gagawin kayo nito na hindi baog. It will make you that ye shall neither be barren or nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Amen. Sino nang mayroon ito, mga kapatid? Hindi ito minamanufacture. Ito ay kusang lalabas kung totoo kang Kristiyano. Sabi ng prophet, yung tupa hindi nagmamanufacture ng wool. Amen. Ng balahibo, kusang lumalabas yung balahibo niya. Amen. So, sabi nga ng prophet, a crow cannot put up peacock feathers. Nakakita na ba kayo ng uwak na nagsuot ng peacock feathers? Diba? Ano yon? Fabrication. Hindi pinapabricate ang ugali ng Kristiyano. Makikita yan sa iyo kapag na kay Kristo ka. Pero may mga tao na kayang pikiin yan. Di ba? They can fake their love sa harapan mo ay parang napakabait. Pero pag tumalikod na, iba na ang ugali. Di ba? Lalabas na yung mga paninirang puri, mga ganito at ganyan. Kailangan totoo tayo, mga kapatid. Di ba? Yung brotherly love, dapat totoo yun. Yung mga inggit, alisin na natin yan. Di ba? Yung mga competition, yung mga self-pity. Delikado yung inggit, pumapatayan. Si Cain, pinatay si Abel. Kaya yung inggit na tao, nakangiti sa iyo yan, pero gusto niyan ay ma-down ka. Kasi ayaw niyang maangasan. Di ba? May mga taong gusto silang the best, silang magaling. Di ba? Kaya sa atin, wala tayong ganun. Tayo ay mayroong pagtutulungan, cooperation, instead of competition. Kasi pag may ganun, mga kapatid, hindi maganda yan sa church. Na, mas magaling akong mag-gitara sa kanya, ganito. Dapat akong nakaupo dyan. Diba? So, may mga ganun, mga kapatid. Mas magaling akong preacher dyan, bakit yan ang pinatayo dyan? Diba? So, dapat wag nating isipin yun. Ang isipin natin, amen, na tayo ay magtulong-tulong. Amen. Kumbaga sa Tagalog, bayanihan. Amen. Yan ang gawin natin para magkaroon ng unity and harmony in the church of God. Praise the Lord. Okay, konti na lang. God is calling you where? To eternal life. Ayan, sabi rito ni Paul kay Timothy, fight the good fight of faith. Ipaglaban mo ang pananampalataya mo. Lay hold on eternal life. Panghawakan mo ang buhay na walang hanggan, whereunto thou art also called and has professed a good profession before many witnesses. Ayan, mga kapatid, kailangan yung faith natin, huwag itong manghina, huwag kang manglulupaypay, huwag kang tatalikod. Ang magtiis hanggang wakas ay siya lamang ang maliligtas. Kaya patuloy tayo, mga kapatid. So, ito pang isang scripture, John 5:24, sabi ni Jesus, siya na nakikinig sa aking salita at nananampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Do you believe that? And shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. Amen. Lumipas na ang kamatayan at tayo ay may buhay na walang hanggan na kay Kristo. Panghuli, God is calling you to be the bride of Jesus Christ. Ayan. Paul said, I am jealous over you with godly jealousy, for I have espoused you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ. So, sabi ko nga kagabi, as a group, the church is the bride of Christ. Si Jesus ay merong aasawahin. Kung paano si Adan ay may Eva na hinugot sa kanyang tadyang, si Jesus mayroon ding Eva na hinugot sa kanyang tadyang. See? Sino yon? Tayo. Praise God. Tayo ang bride ni Jesus Christ. See, sabi sa Revelation, naghahanda na ang kanyang asawa. 19 verse 7. Let us be glad and rejoice. Sino ang masaya sa umagang ito? Are you glad this morning? Amen. We have heard the glad tidings of the word. Mag-rejoice tayo at bigyan natin siya ng karangalan. Give honor to Him for what? The marriage of the Lamb is come, and His wife hath made herself ready.
Yung kordero ay may asawa. Diba? See, and to her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white, for the fine linen is the righteousness of saints. Amen. So, kaya mga kapatid, tayo naghihintay na lamang. Sabi nga, nagbo-beauty rest na lang ang nobya. Di ba yung ikakasal? Amen. Kinamwagaan, ikakasal ka. Ano ginagawa? Nagbo-beauty rest. Ayan. Ganon din tayo, we are at rest. Amen. Amen. Di tayo nababagabag sa anumang bagay. Tayo ay, amen, naghahanda na lang sa pagdating ng ating nobyo na ating Panginoon. Amen. So God calls you because, not because you are able. See, hindi nakadepende si Lord sa galing mo, talino mo, o ano pa man katangian. Sabi niya, si Moses naging sikat sa Egypto. Amen? Naging architect, naging general, naging warrior siya doon. But tinanggalan siya ng galing ng Panginoon. Hindi mo magagamit yung galing mo kung ikaw lamang ang makikilala. Kailangan si Lord ang gumamit sa iyo. Moses, he learned human weaknesses. Real good. He learned it so well till when God called him, he had 7 weaknesses that could argue against God's call. Alam natin, 40 years si Moses sa Egypt, siya na sanang susunod ng Faraon. Pero tinanggal siya ni Lord doon. At saan siya? Pinadala doon sa wilderness. 40 years siya doon na dahil siya ay kinick out ng Egypt. Dahil siya ay nakapatay ng Egyptian. Dahil siya ay nanindigan na siya Israelita. Kaya ang nangyari, tumakas siya sa Egypt, 40 years sa wilderness, nung siya ay katagpuin ni Lord. Di ba, naasawa niya si Sipora, alam natin yan, nandun siya sa bundok, na-meet niya si Lord in a burning bush. And sabi ni Lord, Moses, sabi niya, tanggalin mo ang sandalyas mo dahil ang lugar na ito ay isang banal na dako. Moses, I have heard the cries of my people and I am sending you, Moses, amen, to deliver my people from bondage. Sabi ni Moses, hindi ko na kaya, hindi na ako sanay. Wala na akong abilidad, di ba? Sabi ni prophet, the first weakness he had was a lack of a message. Anong sasabihin ko sa kanila? Panginoon, hindi na nila ako paniniwalaan. Second weakness, was a lack of authority. Wala na akong pamiminuno o pamamahala sa kanila. Baka hindi maniwala si Pharaoh sa akin. And then the third weakness was a lack of eloquence. Nauutal na si Moses magsalita. Kaya sabi ni Lord, ayan si Aaron. Siya ang magsasalita para sa iyo. Let Aaron be your prophet and you be God to him. Grabe, sabi doon. And the third or the fourth was adoption. The fifth one was success. The sixth one was acception. Hindi nabanggit ni Brother Branham yung pampito. But I believe hindi siya equipped. You don't have to be equipped para maglingkod kay Lord. God will equip you. God will enable you. Sumunod ka lang sa Kanya. Isuko mo lang ang buhay mo sa Kanya. Kaya Kanyang gamitin. Diba? Si Gideon, sino pa yung mga nasa Bible, na mga ginamit ni Lord na walang ang kakayahan na makipaglaban, mga daladali nila, mga fork, yung mga pang-agricultural work, diba? Si Shamgar and all those heroes of the Bible. So, ang kailangan mo lang isuko mo sa Panginoon. God used Moses after he lost his ability. Gagamitin ka pa rin niya, yung dati mong ability na nawala, ibabalik niya yon para sa kanyang kaluwalhatian. Amen? Praise the Lord. Yung mga pag-awit, mga gift of music, things like that, ay ipagamit natin sa Panginoon. Praise the Lord. So, makikita natin, Adam came from the dust of the ground. Si Noah was called to build an ark on top of a mountain. So katawa-tawa yung ginawa ni Noah. Naglagay ng arko sa tuktok ng bundok. Wala namang tubig, kaya pinagtatawanan siya ng mga tao. See, we become oddballs and crazy. They call us heretics because of our belief in God. Abraham was called out as a Chaldean of Ur. Si Abraham, hindi siya Hudyo. Abraham was a Gentile. Amen. Kaya makikita natin, mga kapatid,
that we are the seed, the royal seed of Abraham is Jesus, and we are the seed of Abraham as well. Ang bride galing sa mga Gentile. Moses was called from being the next Pharaoh. Siya na sana ang Pharaoh, pwede sana niyang palayain ang mga Israelita kung Pharaoh na siya, di ba? Pero hindi ganoon ang plano ng Diyos. Kailangan ng power hindi manggaling kay Paraon, kundi sa Diyos mismo. David was called as a shepherd boy. Remember when Samuel was looking for a king to anoint with the oil, pinapila niya dito yung mga anak, mga kapatid ni David, walang napili na sinuman sa kanila. Sabi doon, may isa pa ba? Wala ka na? Meron si David nandoon. Nag-aalaga, nagpapastol. Sabi niya, tawagin mo siya. Nung makita ni Samuel, ito na nga, ang anointed king of the Lord. Si shepherd boy, pero ginawang king ng Panginoon. Glory to God. Sino pa? Si Peter, si Paul. Si Peter was a fisherman. And Paul was a Pharisee. Si isang saserdote, si Pablo, pero Saul pa yung pangalan niya dati. Pero tinanggalan siya ni Lord ng abilidad. Nung ma-meet niya yung pillar of fire on the way to Damascus, ibinagsak siya ni Lord. Dahil, pinipersecute niya yung mga Kristiyano. Pinapakulong niya. Pero, tingnan mo si Pablo, nung makonvert si Pablo, napakatapang ni Pablo. Amen. Na pinaglaban niya ang salita ng Diyos kahit siya ay hinampas, hinagupit ng maraming beses, pinagbabato. Nakarating pa siya ng Roma para hanapin doon yung emperor. Doon siya namatay sa Roma, mga kapatid. Lumubog na yung sinasakyan niyang barko, nakagat pa siya ng ahas. Pero ginanon lang niya yung ahas eh. See? Kita mo ang isang Kristiyano, sabi ng Biblia, amen, ay maninindigan para kay Kristo. Ano man ang sitwasyon na daanan natin. Amen. So kaya maging ganun din tayo, mga kapatid. Amen. They are our examples. So God is still extending His mercy to people. Next slide. May mga nagsasabi, tapos na ang biyaya ng Diyos. Kasi sabi nila, noong 1963, nung mabuksan yung selyo, kompleto na ang mga pangalan. Pero hindi pa. Sabi ng prophet, may nagtanong, is mercy over? Sabi niya, don't never pa think that. Huwag mo isipin na wala ng biyaya ngayon. Just keep right on doing everything you can until you're taken away in the rapture. So habang nandito pa tayo, mag-evangelize tayo, mag-mission tayo. See, we notice in the prayer line, some finds mercy. Sure, mercies, the doors are open. If I know Jesus was coming this afternoon, I'd be doing just the thing I'm doing right now, just continuing on. Mercy is always open. 1964 ito, August 30. Alam niyo, may mga nagtuturo ngayon na hindi na dapat daw sila mag-evangelize kasi yun na nga is kompleto na daw ang bride ng Panginoon. So wala na silang desire or burden to win souls for Christ. Pero hindi po totoo yun, mga kapatid. Habang nandito pa tayo, we must extend mercy to others. Amen. Yan ang ating gawain dito. Sabi rito, na God is calling us to His kingdom and glory. See, na tayo ay maging worthy at maging tinawag sa kaharian. I think nabasa na natin to kanina. Let's move on to Corinthians 2:12, 1, 2. See, tinawag niya tayo para maging mga banal. To them that are sanctified in Christ Jesus, called to be saints, amen, and call in every place, call upon the name of Jesus Christ, both theirs and ours, and grace be unto you and peace. Dito na tayo sa Mark 16, mga kapatid. I think this is the second to the last slide. Sabi ito ng Panginoon, humayo kayo. Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned, and this sign shall follow them that believe. Ito raw mga tanda na susunod sa inyo na nampalataya. Ano yon? In my name shall they cast out devil. Palayas tayo ng mga demonyo sa pangalan ni Lord, demonyo ng karamdaman, demonyo ng mga takot. Lahat yan, kaya mong palayasin sa pangalan ni Jesus.
They shall speak with new tongues, they shall take up serpents, and if makainuman sila ng nakakalason, hindi sila mapapahamak. If they drink any deadly thing, it shall not hurt them. If they shall lay hands on the sick, they shall recover. Kung may sakit ka, amen, magpa-lay hands ka. Pwedeng sa pastor o kahit sino, kapatid mo. Lahat ng believer, may power na binigay si Jesus. Amen. Kaya gampanan natin to mga kapatid. Finally, sabi rito, tayo ay piniling lahi. Amen. So, hindi lamang kayo tinawag, kundi pinili kayo. Ye are a chosen generation, a royal priesthood. Isang maharlikang saserdote. Praise God. What an honor to be part of the priesthood of God. A holy nation, isang banal na bansa. A peculiar people, kakaibang mga uri ng mga tao. See, we don't look like the world. See? Pag naglakad kayo sa mall, mga sister, di ba nakatingin sa iyo yung mga tao? Meron pa palang mga ganitong mga sister, mahabang damit, may haba ang buhok. See, because why? You are a peculiar people. You are from a different kingdom. Then that you should show forth the praises of Him para maipakita natin ang kaluwalhatian, kapurihan niya who had called you. Ayan, tinawag ka out of darkness into His marvelous light. Amen. Glory to God, mga kapatid, sa magang ito. I believe nangusap ang Diyos sa atin, lalo na sa mga baguhan. Amen. Huwag niyong patigasin ang inyong puso. Huwag niyong sarhan ang pintuan kung saan kumakatok ang Panginoon sa iyo. Tanggapin mo siya at ikaw ay maging lingkod niya at ipagkatiwala mo ang buhay mo ng buong buo sa Kanya. At kailanman hindi ka mapapahiya. Your labor will never be in vain for the Lord. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Amen. At we will surrender our lives to Christ. Sa sino mang di pa nakatanggap kay Lord, tayo iawit. Amen. Bago tayo manalangin, tawagin natin ating mga musicians. Amen. The Savior is calling and we must listen for the call of God. Awitin natin itong nagsasabing, I'll be listening. Amen. When the Savior calls, I will answer. When He calls for me, I will hear. And when the Savior calls, I'll be somewhere listening for my name. Amen. Praise the Lord. Let's sing it with our whole heart. Amen. When the Savior calls, I will answer. When He calls for me, I will hear. When the Savior calls, I will answer. I'll be somewhere listening for my name. Amen. Oh, I'll be somewhere listening. I'll be somewhere listening. I'll be somewhere listening for my name. I'll be somewhere listening. I'll be somewhere listening. I'll be somewhere listening for my name. If my heart is right, if my heart is right, when He calls me, if my heart, dalisay ang iyong puso, mapapakinggan mo siya. Oh, if my heart is right, when He calls me, I'll be somewhere listening for my name. Chorus, I'll be somewhere listening. I'll be somewhere listening. I'll be somewhere listening for my name. I'll be somewhere listening. I'll be somewhere listening. I'll be somewhere listening for my name. If my robe is white, when He calls me, if my robe
listening for my